Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Bareta ngunyan. Ini ang Kakabuli Network News. Mga bareta, enot sa Senado Nasyonal, liwat nagprotesta kasugma sa opisina kang Korte Suprema kang Pilipinas sa mga drivers, asin man operators na anas miyembro kan mga transport groups na pistona si Manabela, yan tanganing hagadon ang temporary restraining order laban sa Public Utility Vehicles Modernization Program. Ang protesta ginibok ang grupo bilang huring baraha kasunod kang pahayag kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa pagi kan chairperson na si Chofilo Guades. Nasa aga, Mayo 16, pupunana ka mga autoridad na mandakop ka mga kolorom na jeepneys na daing nakapag-consolidate ng prangkesa sa good ka nagtakod na Abril at 30. Nagagadman na si Balbuena sa Korte Suprema na magtalaan ng oral arguments na ganing matawalan sila ning pagkakataon na maipahiling sa mga puntos laban sa PUVMP. Sa pangaran ka mga jeepney drivers as in operators na maapiktaran kang programa, panagos man nag-aapilar si Balbuena kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na hinanyugon ang sa ilang kahagadan. Sa lado ba ni Piston Deputy Secretary General Bong Bailon, ipinahay ka rin na kaipuan suspinderon ang PUBMP. Ngunit kadakol subot ang nagpapatotoo ng programa Palpak, sigun pa kay Bailon. Nagkarulugi na mga drivers asin operators asin mayo man subot mga piyasa asin maluluya ang mga modernong bihikulo na kiluakan mga ini. Inot naman sinabi kang gobyerno na ang mga PUBs na dahil nag-apply ni na konsolidasyon ikukonsiderar nindang illegal o kolorom asin dahil tutugutan na makapagpasada. Patarid kang LTFRB ang mga kolorom na sasakyan ang silang i-impound asin ang operator kani papatawan nin 50,000 pesos na multa. Mientras tanto, 96.6% o 226 sa 234 na nairestrong system yellow as in red alerts punkan 2016 sagud kan 2023 dinhuli sa generation issues aron kan day planado o emergency shutdowns ka mga planta ning kuryente. Pasado ini sa presentasyon ni National Grid Corporation of the Philippines sa agribong pagdangog kang House Committee on Energy na pinapamayuhan ni Congressman Lord Alan Velasco. Nagluwas sa pagdangog ka ng telikod na Abril 16. Ipinasararom sa yellow as in red alert ang Luzon as in Visayas grid matapos ang shutdown ka mga planta na ang 90% unplanned as in 10% planado. Inawando ni Congressman Velasco Marinaw na may problema sa kuryente alagad sa rong dakulang kaputan kung tano sa laog ng nagkapirang dekada dahi pa rin na-resolbiran as in panagos mangginaray nagkakaigwan ng yellow as in red alerts. Daraman kani dahi maiwasan ni Velasco na magduda na posibleng igwang nagdidilensya o nag-aaprobitsar hulit na naglalangkaw ang presyo kang kuryente kada naghimpis ang supply kani. Kaya tinawandong kang kongresista dapat mapatawang kastigo ng Department of Energy pati naman kang Energy Regulatory Commission ang mga planta ng kuryente na nagsablay sa pagtatao kang pingalauman na bastanting supply kan kuryente. Mientras tanto sa katakod na bareta mga tugang, dahil pinalampas ni Senador Francis Escudero ang pagkukusir na sana kan Department of Energy ning inapod na desk maintenance sa mga planta kang kuryente sa nasyon. Naibulgar ini kasuugma sa pagdangog kang Committee on Energy may koreksyon sa mga sariling deklarasyon kang yellow as in red alert niluli sa kakapusaning supply ng kuryente sa Luzon sagud sa Mindanao. Sa mga paghapot ni Escudero, napaako niya si Energy Undersecretary Rowena Guevara na dahil man nakapagkondusir ng physical inspection ang DOE. Maging ang Energy Regulatory Commission, hulita mayo sinda mga tauhan na makondusir kani. Inako pa ni Guevara kay Escudero na desk inspection sana ang nangyayari o pinapasubitan na sana nila ng report ang
mga namamayo ka mga planta dapit sa kondisyon kan sa indang mga planta. Ang masaklap, sabi kan senador, mayo sa mga opisyal asin tawan kan DOE asin ERC. Ang totalmente nakakasabot sa kondisyon ka mga planta kaya nagluluwas na pigtutubunan asin ipinamumugtak na sana natama ang mga nakasurat sa report kang power plants. Mientras tanto natuyawanan ni Senador Raffy Tulfo, chairman kang committee, anday paghampag ni LG Secretary Rafael Lutilla sa sinampit ng pagdangog. Nagpasaring ini na importanteng issue sa maimpis na supply kang kuryente sa nasyon kaya dapat tinatawa rin bastanting atensyon asin panahon kan mga narunungdan na opisyal kan gobyerno. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:09 ang oras gunyan. Sa iba pa mga bareta sa Senado Nasional, siniguro Manilang Transportation Office Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza namayo ng baklag sa lisensya ka mga driver asin plaka kan bihikulo pagabot kan July 1 ngunya na taon. Ini ang update na itilaon kang LTO kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gribong sectoral meeting sa Palasyo Malacañang kasugma unsay sinabi ni Mendoza na nasa lampas sa 9.7 bilyon na license cards ang nabid out kan DOTR asin LTO kaya mayo ng rason para naimasimbagan ang kaipuan na cards sa enterong Pilipinas. Sabi pa ni Mendoza, pwede subot magpasiring sa LTO ang mga motorista na igwang kapot ngunya na yung papel na lisensya para kuunon ang sa ilang license card. Para man sa mga nag-expire ang lisensya sa bulan kang Hunyo, pwede naman subot mag-renew ngunyan. Hulita bastante na ang cards para digdi. Para sa mga plaka mga bihikulo, sinabi ni Mendoza, bastante ang plaka asin pinapakaray na ang sistema. Sabi pa kang LTO chief, sa ngunyan, igwa na sarang 11 dias ang dealers asin sa enda mga tauhan sa LTO para itao sa motorista. Ang plaka, punsa daw na nabakal ini o nagbakal ini ng bihikulo asin nagsumitir ni mga dokumentos. Dagdag niya pa, papadarahan nila ng show cause order para papaliwanagon man ang isa na dealer na nag-uutob sa 11 dias na peryodo na dapat maitaw ang plaka asin pwedeng mahulog subot para maipasarado ang sa ng operasyon oras nagparagos ang paorotrong pagbalga. Sinisiguro pa ba ni Mendoza na may katampad na ikuang katampad na kastigo para sa mga LTO employees oras nagbabalgaan makini sa pigatalaan na requirements sa pagproseso kan mga dokumento. 11 minutos maglampas ang oras na alas 5 ng pag-aga. Kakampi Network News. Network News. Sa mga bareta niya tungo niyan halos sa luwas, duwang minor de edad na estudyanteng luna ni motorsiklo irido kan pagkasabat ng aksidente dyan sa Banuang Pamplona, Camarines Sur. Arabo niya itong report, haliki Mike Gravito. Mike. Nagasapo ni na pagkarido sa indang mga lawas ang duwang mga lalaking minor de edad 16 anyos dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur matapos ng mga ini ang makasabat ni aksidente mantang lunad kan sa indang motorsiklo. Sa report gikan sa mga autoridad pasado alas 10:40 nin aga kasudma kana mangyari ang aksidente sa kalabaan kan Tinampo sakop kan Zona 4 Barangay Poblasyon dyan sa Banuan kan Pamplona, Camarines Sur. Lunad subot ang mga biktima na parehong residente kana Zona 5 Barangay Tambo dyan sa Banuan kan Pamplona kana sa indang motorsiklo kan pagabot sa lugar kan insidente ana driver na pinag-apod na sana na si MJ Backride ang sarug Junjun. Pagabot sa lugar, sinda ang nawaran ni na kontrol sa manibela kan motorsiklo dalan para sinda na diretsong magsimplang sa Tinampo. Sa pagkakansimplang kan motorsiklo kan mga biktima ang duwang mga minor de edad na estudyante ang parehong nagsapo ni man iba-ibang tama sa parte kada sa indang mga lawas tinhuli kani. Ang mga residenteng nakahiling sa aksidente ang tulos nagapod sa mga autoridad partikular dyan sa Bureau of Fire Protection maging sa Philippine
National Police kung sa isindaman ang tulos na pinag-argapan kang nagresponding mga autoridad. Ang duwang biktima ang estudyante ang parehas pinagtawanan din first aid kang nagresponding mga taga Bureau of Fire Protection asin pinaglapatan ni na magkakanigong atensyon medikal antes pasinda na pinaglunad sa ambulansya, pinagdara sa Sarong Hospital sa Siyudad Dinaga para sa magkakanigong medical atensyon. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, Konsyal Badong del Castillo Canaga insistidong ipabaya na sana sa COA ang mga sinasabing isyu ng korupsyon sa City Hall. Maiko Garcia sa report. Sa paagiman kan sarong resolusyon, hinagad ni Konsel Badong del Castillo na imbitaran ang Commission on Audit ng Regional Office para imbestigaran ang mga ginagastos kang LGU Naga, partikular sa mga infrastructure as in procurement kan supplies. Kasugma na regular session kan Sanggunang Panglungsod, insistirong maray si Konsel Badong na mayong basehan na pag-function kang konseho bilang oversight committee kung mayong espesipikong datos, ebidensya, asin puro da hearsay. Inuyunan man ni Konsel Joe Perez mantanga naging tindog man ni SK Federation President Jepson Felix na kung maimbestigar ang COA dapat magkigwa maning suway na investigasyon ng sanggunian. Tanganing mahiling kung consistent asin mayong overlapping. Ang nasambit na resolusyon iyong simbag sa tinutulod ni Konsel Gail Abunal Gomez na mag-imbestigar naman ng konseho bilang oversight committee. Sa payag man ni Gomez, nakikiuli ini na isuway na muna mga personal na concerns kan mga nagkukontra asin basahon ning tultul ang resolusyon. Ang katuyuan kaya kang fact-finding iyong internal procedures ka magkakapirang opisina kang LGU. Dangan igwaman ning mga magkakapirang bagay na dayman saklaw kang COA hulita bako managamos na issue manugod sa disbursements arog sana kan pag-resibi ng 2% STL wetting payola, pagmamanipula sa mga bidding process asin mga miyembros kan media na nagisweldo sa City Hall bilang empleyado mantang nagre-report sa radyo sa klaw kang 8 a.m. to 5 p.m. schedule. Dagdag pa ni Gomez asin Felix, mayo man maraot na mag-audit ang COA. Alagad, dapat maghiro naman ang oversight committee, marayhan nga niyan, tasabay-sabay nga rin maaraman ang katotohanan. Para sa Kakampi Network News, Maiko Garcia, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, wanted person sa Bao, Camarines Sur na arestar duman sa probinsya kang Cavite. Detalles kayan, Alikid Junel ko ba? Junel. Naaresto kan mga miyembros kan da PNP duman sa Banuan kan Cavite o duman sa probinsya kan Cavite and sarong wanted person kan da Banuan kan Bao, Camarines Sur. Nagbiyay pa ang grupo kan da follow-up asin tracker team kan da Banuan kan da Bao, Camarines Sur duman sa Bigatan sa Cavite tangani banda narigdi maaresto sana anda suspetsado. Kasudma alas 6:55 na pagkaga teman sa barangay Bigatan sa Cavite antirag sarong puwerta kan Bao Municipal Police Station asin man kan Tansa Cavite Municipal Police Station da nagsagibo kan pag-aresto sa akusado na pinagbistong si Ray taga-dumanda sa parte mismo kan Bao, Camarines Sur alaga da nagtatago duman sa Bigatan sa Cavite. Anda suspect tinagop sa pagi kan mandamiento de arresto na paluwaskan RTC Branch 34 Erica City igwaning kasong pagbalga sa Republic Act 9262 upang kukulog ni sarong babae nagresulta kan pagkakairido kani. Ana nasambit ng suspect matapos na ni ana ramalan pinagbasahan nin mga diretso kana grupo kana autoridad tulos ining pinagdara sa ipatura kana pulisya kana Tansa Cavite yasin na padagos na pinagpaprocess ang mga dokumentos antes na ibiyahe pati ring sa Banuan kan Bao, Camarines Sur kung sain duman na komiter kana suspect ana sambit ng krimen ang korte nagtutugot na makapagpiyansa ang suspect sa kantidad 72,000 pesos para sa sayang temporaryong libertad. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, Kakampi mo. Oras ko niya matugan 16:08
18 minutos na makalampas ang oras na alas 5 ng pagkaaga. Iba pang bareta ko dyan sa lado nasyonal. Uy, good news. Kinumpirmar ni Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman na mga kwalipikadong empleyado kang gobyerno makakaresibi na kasilang mid-year bonus pon ngunya na aldaw Mayo 15. Sana all. Ang mid-year bonus katampad din sa rong bulan na basic pay ka mga kwalipikadong empleyado kang gobyerno sa good Mayo 15. Iniitatao sa mga magkakarigong empleyado na nagtrabaho ninday maba sa 4 na bulan puon Hulyo 1 kanagtarikod na taon sa good Mayo 15 kang presenteng taon. Ang empleyado dapat na sa serbisyo manggararay kang gobyerno puon Mayo 15 kang presenteng taon asin dapat nakaresibi ninday maba sa satisfactory performance rating sa pinakahuring rating period o nababagay na panahon kang performance appraisal. Itatao ang mid-year bonus sa mga civilian personnel, kaibara ng mga regular, kaswal, asing kontraktual na empleyado. Kabali-baligdi ang mga appointed o elective positions, maging full-time o part-time sa mga sangakan executive, legislative, asin judicial branches, constitutional commissions, asin iba pang constitutional offices, state universities and colleges, asin government-owned and controlled corporations, nasakop kang compensation and position classification system, pati naman mga lokal na gobyerno. Bako sa naman para sa mga civilian personnel ang mid-year bonus. Hindi para man sa mga militaryas and uniform personnel, kabalidigdi ang mga biyembro kang Armed Forces of the Philippines sa laram kang Department of National Defense, pati naman mga personalis kan Philippine National Police, Philippine Public Safety College, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Corrections, Philippine Coast Guard, as National Mapping and Resource Information Authority, gabusin na eligible na magresibi kan na sinambit ng bonus. Ang alokasyon kan mid-year bonus para sa mga empleyado sa mga probinsya, syudad, munisipalidad at barangay, ibubugtak o itatalaan kan sa ilang mga sanggunian na sa ilaruman sa mga kondisyones kang patakaran para sa katayuhan sa ilarum kan DBM Budget Circular number 2017-2. Apor kayan, ang pundo para sa pagdudul kan mid-year bonus kompletong ipinalawas sa mga nanunundan na ahensya sa pagpun kan fiscal year. Kaya ang pagtatao ka na sa bitang benepisyo sa mga kwalipikadong empleyado yao na sa jurisdiksyon kang kanya-kanyang mga ahensya o opisina kan gobyerno. Pero kada ako lang na excited Pero naisang raan na o naipangutang na nasambit ng mid-year bonus. Ngunyan na re-receive yun Mayo 15. Mientras tanto mga tugang, nagtutubod si dating Senador Antonio Trillanes IV na parte ng planong pagpapatalsik kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagdangog ng Senado sa kontrobersyal na Philippine Drug Enforcement Agency leaks. Sa sarong pahayag, matapos magsangating kaso sa Quezon City, sinabi ni Trillanes na mayong saysay ang pagdangog hulita risadong pirit ang mga pahayag kan dating PDEA agent na si Jonathan Morales. Sabi pa ni Trillanes malinaw na inaalok lang ang pagdangog na maanggot ang namanwa na si mga aktibong miyembro kang Armed Forces of the Philippines para pabagsakon ang presenteng gobyerno. Dagdag pa kan dating senador, makanuda si Morales ulit dahil ka na masabi kung isa'y talaga ang sayang impormante katakod kang pag-doon kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa illegal na droga. Apor kayan, igwaman subot pagduda sa kredibilidad ni Morales. Ulit may mga political activity subot kung saan nailing kaibanan si Morales si dating Presidente Rodrigo Duterte. Mientras tanto sa katakod na bareta mga tugang, ipinahayag man ni dating Senador Pampilo Ping Lacson na sarong scrap of paper o basura sa naman ang nag-leak na dokumento halis sa sarong dating agent kan Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa Authority to Operate and a pre-operational report parehong may petsang Marso 11 taon 2012 na ipinalawas kang US-based vlogger na si Maharlika asin pinatulan kang Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Isinasabing digdi ang pangalan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Maricel Soriano asin iba pang paggamit subot ng illegal na droga sa sarong condominium unit unit sa Rockwell, Makati City.
Sa sayang ipinost sa X dating Twitter, nasabit ni Lacson na may nag-leak na dokumento as in pwedeng ang agent ang naghimo kang intelligence report. Aragad, nasabit ang report dahil na-submiter para sa initial evaluation kan sayang immediate superior. Sa hearing kang kumiting pinapamayuhan ni Senador Ronald Bato de la Rosa, kanagtalikod na Lunes, inusisa ni Senador Escudero Ampilia kung magiging parte kang record kang ahensya ang report na ginimo sa kan sa ilang agent. Ang simbagman ni Attorney Francis Del Valle PDEA Acting Director Legal and Prosecution Service maging personal file sa naman ini kang agent asin dahil magiging parte kang official record kang ahensya. Ginisa ka mga senador, dating PDEA agent na si Jonathan Morales, nagpamati man ng pagkadisgalar ang nagkapit na senador sa paragos na pagdangog sa sinambit ng isyo dawa dahil man nagtitindog sa korte o dahil man ma-representar sa korte ang mga dokumentos. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya mga tugang alas 5:24 ng pag-aaga. Sa iba pang detalles ka mga bareta, preparado ang Bureau of Immigration sa pag-subitin ng mga naging travel records ni Bambam Tarlac Mayor Alice Go para makatabang sa ginigibong investigasyon. Ini ang kinumpirman ni Immigration spokesperson Dana Sandoval. Ginibo ni Sandoval ang pahayag matapos na mahapot dapit sa travel records kang alkalde kung saan questionable ngunan ang sayang citizenship sa oras sumot na sugoon sindang isubita rin ni. Preparado sindang itaw ini sa nanunungdan na komite. Sigun saya, ang gabos na mga travel records kang gabos na mga dayuan asin Pilipino nasa centralized database kang ahensya. Erot kini kinumpirmar kan na Commission on Elections na posible man sa angataning disqualification case ang alkalde kang Banban Tarlac. Iya matapos na magputik si Mayor Alice Go dapit sa sayang tunay na citizenship. Sa sarumpayag sinabi ni Commission on Election Chairman George Erwin Garcia, kasong perjury ang puning kahampangon kinasambit ng alkalde. Basado sa datos kang Comelec taon 2021, kan maging rehistradong botante sa Banban Tarlac at Mayura. Paliwanag pa ni Garcia, nagsubiti ng alkalde ng kumpletong requirements kaya ini inako kang Comelec Banban Tarlac. Mayo man sumot nagsaangat ng anuman na protesta kan manggana ini sa eleksyon sa pag-alkalde kaya ini nakatuko sa pwesto. Sigo, mainit na topic kunyan matapos na masabit ang sayang pangaran sa pagkapadalagan kan sarong Pogo Hub na rason man tanganing mabulitlitan ang sayang mapagbibistuhan. Tinanggal na kang Office of the Ombudsman ang preventive suspension kang 72 na warehouse supervisor ka National Food Authority na inot nang inakusaran imbulto sa illegal na pagpabakal karakasari na NFA rice sa mga bodega. Ang 72 na warehouse supervisors kabali sa 139 opisyal as inimplado ka National Food Authority na sinuspindir ning 6 na bulan kan Marso 1 huli sa kasong administratibo na grave misconduct, gross neglect of duty and conduct prejudicial to the best interest of the service. Katagon ini sa pagpabakal subot kang NFA rice sa paluging kantidad sa rice traders na mayong ginibong public bidding. Ang mga supervisors nakadestino sa mga NFA warehouses sa Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Soc-Sargen, Caraga, asin sa Bangsamoro, Autonomous Region in Muslim Mindanao, mayong Bicol. Pilino kang ombudsman ang pagsuspindir sa nasampit ng mga opisyal kang NFA. Tanganing dahil na maimpluwensyahan ang ginigibong pag-iimbisigar sa sinampit ng anomalya. Nagsangat ng kasong libel asin cyber libel si dating Senador Antonio Trillanes D4 laban kay Abogado Harry Roque. Nagkaperang host kang SMNI vlogger na si Barat Bay asin nagkapera pasubot na mga pro-Duterte vloggers asin trolls. Sa sarong expose sinabi ni Trillanes, isinagat niya ang sayang reklamo sa Quezon City Prosecutor's Office padirama sa National Bureau of Investigation kasugmang Mayo 14. Kabali man sa mga troll accounts na sa silang kataling kaso sa NBI, yuan Mr. Real Toker asin Lods Chinito, Milagin Nastor Evangelista o Katastrope, Joey Las, Michael Gori, Hampas Lupang Mandaragat, asin ex-handle
Sa saruman na entrevista ka mga taga-media sa Quezon City Prosecutor's Office na Vita Trillanes nang sa impagsangat ng libel as in cyber libel sa nasabit na mga individual uli subot sa pagpapawarak ka mga ini ni mga salang informasyon laban sa iya. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Bantay sarado ang Civil Aviation Authority of the Philippines, CAAP, duman sa Davao sa private chapter ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sigun sa CAAP Davao, inian na solamente maginimunida sa tao kang kawaran ng hold departure order laban kay Kibuloy. Dagdag pa kani 5 beses naispatan naglupad sa Davao City. Punkan Mayo 1 sagod Mayo 14 ang chapter ni Kibuloy asin ang pinakahuri ka nagtalikod na simana o kan Domingo. May ruta ining halis sa Hagar, pasiring sa barangay Tamayong asin vice versa. Basado subot sa manifesto, day kabali si Kibuloy sa mga lunad kan chopper. Ingka sumasiripan si Kibuloy na lunad kan chopper, asin palin Davao, tulos na magipagkudar sa Aviation Security Officer 2. Duwang arrest warrant ang kinakampang ni Kibuloy. Enot, ipinaluwas kan Davao Regional Trial Court para sa pagbalga sa child abuse law, partikularmente ang provision sa sexual abuse as in minors and maltreatment. Ang ikinawang arrest warrant, ipinaluwas man kang Pasig City Regional Trial Court para man sa kasong qualified human trafficking case. Sa kunsakunyan, dahil pananadakop, asin nagbubutwa ang wanted na si Kibuloy. Oras kunyan mga tugang, eksakto na alas 5:30 ng pag-aaga. Mapanagos kita sa mga mainit na mga bareta, ngunyan pong amin na pag-aaga sa Kakampi Network News. Nasa ino po na ang tabayaran live sa mga broadcast kan 99.9 WEB-FM Kamsur, halip po dyan sa Ringgodada area. Ito po na ang tabayaran naman sa 99.3 KM Kakampi naman sa partido, asin man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Sa mga nakantabi sa mo sa FB Live, thank you. At babaro sa mga kasunod pagkantabay, good morning sa inyo. Babalik ako at dyan, asin ang mga pagriba sa Kakampi Network News, ngunyan pong Biyerkules, Mayo 15, release kan na major bonus ka mga taga-gobyerno. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Conference si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at na paghapon yan tanganing o para pamayuhan ang Philippine Army. Ang liderato kang Puwersa Armada ng Pilipinas, pinapabayan ni Lieutenant General Roy Galindo. Para sa mga haralangkan opisyal kan Puwersa Militar na matindir sa Command Conference, pikinauman matindir man si Executive Secretary Lucas Bersamin, Defense Secretary Gibo Gidoro, asin iba pang opisyal kang gobyerno. Napagaraman, enot ng pinanginutan kang Presidente ang Command Conference sa Philippine Air Force. Sa meeting sa Philippine Air Force, pisugo kang Presidente, napakusugon ang air power capability kan Puwersa. Pikinauman man, didiskuto rin sa Tiripon sa Philippine Army ang modernization program, mga aktibidad at iba pa mga plano. Dahil masinabi kang parasyo na ang magkasunod na command conference sa militar, parte kang loyalty check, kasunod ka mga nababaretang destabilization plan. Erot kanin nagkondusun ng o-taking ang nasa 39 AP Generals, tinawan doon ka Presidente, na maging sincero sa saydang sinumpaan na responsibilidad. Mientras tanto, nakalusot na sa ikalawang pagbasa duman sa Kamara ng Representantes ang House Bill 10381 o ang propestong pag-abyenda sa 5 taon na Rice Tariffication Law na may katuyan na siguro ang bastanteng supply kang bagas sa nasyon asin abot kaya ang presyo kaini. Sa narom kang propesto papakusugon asin na ibabalik sa dating mandato ka National Food Authority tanganing makapag-importar rin ng bagas sa emergency situation. Kabaliban sa katuyuan kang propostong lane na liwat na tugutan ng National Food Authority na magpapakal ng baratong bagas sa merkado na direkta ka rin babakalon halis sa mga lokal na parauma. Sigun kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, ang propostong lane pag-utob sa promesa sa mga namunuang Pilipino na masiguro ang bagas na mayor na pagkakan kan mga namanuan abot kaya ang presyo asin bastante. Target kang Kamara, aprobaran ang propuesto sa ikatulasin huling pagbasa bago ang mangyaring adjournment sa masunod na simana.
Tangaling suportaran ang implementasyon ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nakatayon mabawasan ang pagbiyo sa nasyon. Inaproparana ni Department of Budget Development Secretary Amina Pagandaman ang pagkrear ng 4,265 posisyon para sa Maribebang Field Office kan Department of Social Welfare and Development DSWD. Paliwanag ni Pagandaman, krusyal asin importante ang pagsuporta sa programang 4Ps kang gobyerno kung gusto talagang makaigwan ng tunay na inklusibong pag-asenso para sa gabos tanganing makahauwas sa tagulnod nin pagtiyos ang mga namanwaang Pilipino. Inawando pa ni Pagandaman na ang siring na pagkrear ng karagdagan na trabaho mabaskog ang cash flow as makakigunin positibong epekto sa kabilugan na estado kang ekonomiya ka nasyon. Sigun pa sa DBM Secretary, ang mga Contractual Project Development Officer 2 bigrear tanganing dagdagan ang presenteng staff kan DSWD tanganing pamahalaan asin ang workload na may tultol asin may katuyuhan na makaigon ng caseload na sarong manager para sa kada 300 na namanwaan. Dagdag pa ni Pagandaman, sagud kan Agosto taon 2023, ang implementasyon kan 4Ps minasakop sa kabilugan na 3,976,653 household beneficiaries sa 41,676 na barangay sa enterong Pilipinas o 90.38% kang 4.4 bilyon na target household basado sa fiscal year 2023 report kan DSWD. At siyang babalikan niya ito ang mga report halis sa lawas. Mientras tanto, dapat kontrolon ang pagwalak o pagwarak ng artificial o magic sugar sa mga lokal na merkado tagaling malikayan. Ansalud ka mga consumer, sabi kan Sugar Regulatory Administration kasugma. Sinabi kang SRA sa pagi ni Administrator Pablo Luis Ascona, igwang hinihiling na high fructose syrup. Ini ang chemical na sweeteners. Kusay sa paliwanag niya, ang magic sugar, bistado man bilang aspartame o aspartame, sarong chemical compound sweetener na parating ginagamit sa refresher drinks na pwedeng magdarading banta sa salud. Alagad, unan yung nagpapakal o naggamit ni ang mga negosyante kang artificial sugar bilang mas baratong source ng pampamis. Nawanganin de sigurado ang SRA kung palusot unai ang supply ka magic sugar sa 100% imported, sabi pa ni Ascuna. Tinwandon ka National Security Council ang hinurot ka National Security Council ang expulsion o ang pagkapatalsik paluwas sa Pilipinas sa Chinese diplomat na nagpaluwas ng fake news, misinformation as in disinformation, may koneksyon sa bagong deal sa Ayungin Shoal. Sinabi ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na bilang suporta ini sa pangapunan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na panayason sa Pilipinas ang Chinese diplomat na sige ang balangibog ning intriga asing gustong pag-iriwalon ang mga opisyal kang gobyerno. Sigun pa kay Malaya, panahon na para halion sa Pilipinas ang mga siring na dayuhan na opisyal ulit na pigbabalgan nila ang Vienna Convention on Diplomatic Relations. Sinawandong pa ni Malaya dahil dapat nakikilabot ang mga diplomat sa panglaog na isyu ka nasyon hulit na sinda bisita sa naman sa Pilipinas. Nagabot na subot sa kasangkuran ang pakikiaram kan Chinese Embassy official kung pag-uulayan ang diplomatic practice ulit kung makikipag-ulay sa naman sa mga opisyal kan Pilipinas dapat magsunod sa official protocol asin ba kung low-ranking official. Alas 5:48 ang oras kunyan. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungunan, inako ni Senador Ronald Bato de la Rosa na kan siya pahepe kang Philippine National Police sa raram kang Administrasyon Duterte, mayo nakaabot sa iyang informasyon dapit sa sinasabing paggamit ng illegal na droga ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pigeras ang bagay ni De La Rosa matapos sa tawan doon kang Philippine Drug Enforcement Agency. Nadawan nyo rin dahil na ibugtak sa watchlist o nasambitan lamang sa anumang dokumento si Marcos. Sa pagdagog, sinabi ni PDEA Legal and Prosecution Service Acting Director Francis Del Valle, mayong nasambit na Marcos alias Bungit sa anumang na pre-operation report
kan 2012 aron kan dokumentong ipinapakuriyat sa social media. Basado ini sa saydang National Drug Information System o Interagency Drug Information Database. Tinawan doon pa ni Del Valle, gibo-gibo sa naman ang nagwarak na dokumento huli tamayo ining control numbers apura pa sa kadakol informasyon ang pinara sa sinasabing leak na dokumento kan PIDEA. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Oras ko niya matugang alas 5:48 ng pag-aaga. Balikan ta mga report hali sa luwas. First Regional Drug Summit, gilibukan PNP Regional Office, Kasugma. Balitangan hali ki Junel Cuba. Junel. And Police Regional Office Number 5 pinanginutan ang First Regional Drug Summit sa Rion Bicol sa objetong mapadanay ang kaligtasan kan kada saru asin malabanan o masuko ang illegal na droga. Ipinaglansar kan Police Regional Office Number 5 PNP Kasurug Bicol sa liderato ni Police Bicol Regional Andrew P. Tizon ang First Regional Drug Summit sa Intirong Bicol Region. Katuwang kani ang mandaylay na mga ahensya na kinakabalihan kan the Philippine Drug Enforcement Agency Office Regional Office Number 5, Bureau of Jail Management and Penology Regional Office Number 5, Department of Health Bicol Regional Office Number 5, Asinban and Department of Interior and Local Government Regional Office Number 5, Kebanan Man and Department of Justice. Pero kaya nakisumarman sa aktibidad ang mga representantes kan kapus na Municipal Mayor League sa intirong parte kan Bicol Region, ABC President, PRO5 Press Corps, Civil Society Organization, academic leaders gikan sa mga universidad asin na kolehiyo sa Bicol Region, representante gikan sa Philippine National Police Organized Advocacy Support Group, non-government organization asin kanakol pang iba. Paragos ang pag-ingwa kada PRO5 na supuon o labanan ang illegal na droga siring banda ang hagad na sarong maray asin ligtas na progreso nga Rion Bicol kasumpay kan bagay na ni big paabutan man nin pagumaw kan grupo ang nagkatirang mga miyembros kan Philippine National Police na aktibo sa pagsugpo kan illegal na droga siring banda and mga miyembros kan local government unit na paragos manda sa pagsuporta sa kampanya kan Philippine National Police na pasuko ang illegal na droga. Pinagpahayag kan nasambit na nga pamayo kan Philippine National Police sa Bicol sa pagiman ni Police Brigadier General Andrew P. Tizon na daisinda mauntok sa good na nga daiya nalilinig and mga lugar sa Bicol Region kan ipinagpapangalad na droga alagad ipinagpahayag kani na medyo dipisil ang nasampit na nga lakdang alagad sa tabang subot kan mga netizen hindi pwedeng magkibo asin masolusyonahan ang padagos na paglakop kan illegal na droga sa Bicol Region. Para sa Kakampi Network News, Jonel Cuba, Basta Barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, duwang barangay man sa Pamplona, Camarines Sur, beneficiaryo kang solar powered system ni Congressman Elry Villafuerte. Bareta haliki Mike Gravito. Ipinagpahayag ni Architect Mayor Dennis Imperial kan Banuanin Pamplona, Camarines Sur na ninuli naman sa ginigibon nindang improvement kan sa indang water system alaga di pa nin mga barangay na day naabot kan bulos kan tubig naghinguwa subot sinda na makahagad nin proyekto kay Congressman Elry Villafuerte kung sa inday nagduwa-duwa ang kongresista sinda ang napaunrahan mataunan nin duwang solar powered water system na ibubuktak dyan sa barangay kan San Ramon maging sa barangay kan San Vicente. Barangay kita mo niya na halos patapos na si duwang water system project. Solar water system ang project ni Congressman sa duwang barangay. So nakakatabang po ito na makadagdag ng source or pag-supply sa mga barangay, lalong-lalo na digdiyo sa mga talagang hirap ang supply kang ano. So ito si Sarusan, initial na
Parte kan naging magapahayag kan alkalde kan Badua Anin Pamplona kaninian mahapot kan kakampiyo patrol dapit sa mga pinagigibunindang remedyo tanganing magkaigwa ni na malinig na tubig na magagamit an sa indang mga residentes. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, Departamento sa Edukasyon sa Bicol liwat nagpagirumdom sa mga school heads. Gibon sa lang simple ang mangyaring end of school year ceremonies. Balita ni Kimbayko Garcia. Liwat na nagpagirumdom si DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad. Nagibon sa ng simple asin memorable ang end of school rights kan mga eskwelahan base sa DepEd Central Memorandum 023 Series of 2024 nakatalaan ng arinman na petsa kana Mayo 29 hanggang 31 ang recognition rights sa undergrads, moving up ceremony sa kinder grade 6, grade 10, asin graduation rights para sa mga grade 12 students. Igdi sa Logan Probinsya, igwaning tulong division, iyang Naga, Iriga, asin Kamsur, kung saan. Ang mga school division superintendent nagpaluwas naman ni magkakasuway na division memorandum manugod sa price limit ka mga gagastuson. Halimbawa na lang sa presyo kang medal na si dating 55 pesos ngunyan hanggang 50 pesos na ang kada pidaso. Nagpagirumduman si Dr. Gilbert Sadsad na inuton ang kapakanan ka mga estudyante sin magurang kung kaya iset ang schedule kad mga end of school rights sa oras na bako nang mainit ang panahon. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, Kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Thank you mga pagriba sa sino mga report. Oras ko yung matugang 6 minutos antes magana 6. Balik kita sa iba pa detalles ng mga bareta sa Radyo Nacional. Sinugunan ni Senador Cynthia Villar, si Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. na imbisigaran ang pag-iimportar kang ahensya ng mga hybrid seedlings kampagas na pig-reject sa ibang nasyon sa ginimong pagtangog kang Congressional Oversight Committee on Agricultural and Fisheries Modernization. Na-discover ni Villar na igwang impormasyon na binabakal kang Pilipinas ang nireject kan ibang nasyon na hybrid seedlings na daig man nagtatambo. Sinitarma ka Senadora ang mahal na kantidad kang imported na hybrid rice seedlings na sumirakat sa 250 pesos ang kada kilo, mentras tantong ang local hybrid rice seedling sa Pilipinas nasa 30 pesos na ang kada kilo. Apor kaya hinagan pa man ka Senadora sa sekretaryo na pag-adalan ang taon-taon na pag-iimportar kana nasyon ning 10 billion pesos na kantidad ng chemical fertilizer. Sabi ni Villar, 38% kan dagang tanuman sa Pilipinas naraot huli sa chemical fertilizer. Sigun pa saya, ang ginagamit na pambakal kang hybrid rice seedlings asing chemical fertilizer alis sa 30 billion pesos na pundo ka National Rice Program kan Department of Agriculture. Kinumpirmar kan Departamento sa Edukasyon ang plano kaning pagbabalik sa lumang school calendar. Sa grimong tripon sa House Basic Education Committee, sinabi ni Laila Ariola, ang Direktor ng Bureau of Learning Delivery kan DepEd ng school year ngunyan 2024-2025 mapun sa July 29 asin matapos ning Marso 31 taon 2025 sa sinambit ng petsa. Pwede nindang puna ng masunod na school year sa bulan kang Hulyo. Makakondusir na muna ni Dripon sa mga magurang para tukdoa si mga estudyante sa plano nindang pagpapautob kang Saturday classes para hipnuan ang mga aldaw na nabawas ngunya na school year. Sigun man ki House Basic Education Committee Congressman Roman Romulo, mayong may kasalan kani. Ulit dipisil talaga na magpautob ding klase sa sobrang init kan panahon. Inireklamo sa PNP Anti-Cybercrime Group kang sarong pribadong grupo ang mga social media influencers as inibapang nasa likod ka sinasabing fake video na katuyan rauton si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasong pagbalga sa Article 154 kan Revised Penal Code in relation to Anti-Cybercrime Law ang isilangat kang kapisanan ng mga social media broadcasters ng Pilipinas sa panginot ni Dr. Michael Raymond Aragon, ang chairperson kang grupo kaibanan si Attorney Ana Tan. Kabali sa mga reklamo ang apat na social media influencers as in social media pages na posibleng
na posibleng madagdagan pa. Sigun kay Aragon, dapat mapanimbag ang mga responsable sa video ulit na may mga implikasyon sa national security ang pagpapawarak ng mga peking bareta na pwede maka-impluensya ng pagtubod. Matandaan, nagpatali ng Palasyo Malacanang sa publiko sa deep fake video kung saan madadangog ang boses ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nagtatauman ni mga peking pahayag. Sinabi ni Presidential Communication Office na pigmanipular ang video asin nagibong sa paagiban kang artificial intelligence. Kaya arug-aruga na maray ang boses kang Presidente kang Pilipinas. O duman sa mga parautang, lalo sa mga taga-gobyerno, si mga mahiling mag-utang. Aro 77 bil na biyembro asin pensyonado kang Government Service Insurance System, GSIS, halis sa 13 lugar sa Pilipinas, napiktado kang rabies asin El Nino ang pwede nang mag-apply para sa emergency loans. Sinabi kang GSIS na kabilugan 1.7 billion pesos ang pigtagama para sa sinambit ng inisyatibo. Kabaliman sa mga kwalipikadong aplikante ang mga biyembrong nag-i-star o nagtatrabaho sa Buena Vista, Marinduque kung saan pig-report na naglangkaw ang kaso ng rabies. Kabaliman, ang mga biyembrong apektado kang El Nino sa Catbalogan City sa Western Samar, Cordoba, Naga City, asin Toledo City. Naga City naman sa Cebu. Iloilo City, Buena Vista sa Guimaras, Bayawan City asin Santa Catalina sa Negros Oriental, Antique, Basilan asin Dato Piang asin Sultan sa Burungis sa Maguindanao del Sur. Sabi kan GSIS, pwede mag-utang ang mga biyembro asin pensioners ning sagod sa 40,000 pesos tanganing mabayadan. Ang nakalis na loan asin pwedeng makareceive ng maximum net amount na 20,000 pesos. Mientras tanto ang mga mayong loan pwede mag-apply para sa sagkod 20,000 pesos na loan. Pwede magsumitir ang ning application sa pagikan GSIS Touch na may deadline ning submission sa June 7 para sa Luzon areas, May 31 sa Visayas asin June 1 para sa Mindanao. Ay sayang, dahil nasambitan ang Bicol na apektado kang El Nino. Sa mga ultimong baritan dyan tungkol sa Lado Nasyonal, nagsumiter si Senador Ramon Bong Revilla Jr. ng medical leave para makapagpahingalo asin magpaumay matapos na magpasalaram sa sarong repair surgery. Sa sayang statement, mapuuna ng medical leave si Revilla ay man kanipig detalye kung gurano kahaloy ang sayang bakasyon. Alagang sinabi kan senador na ipapadagos niya mangyari ang sayang mandato asin itutulod ang pag-aborbar sa mga isilangat na propostong lay yan sa pagiging pag-aatindir ng mga virtual session. Mientras tanto mga tugang sa mga ultimong bareta niya tungkol yan, bareta pa mangyari sa Lado Nasyonal. Nakabangon na ang turismo kang Pilipinas matapos ang pandemya sa COVID-19. Ini ang sinabi ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tourism Summit. Uliman sa pinakusog na Department of Tourism ang mga kampanya kani para man sa turismo. Kabalit yan ang pag-implementar sa Filipino Brand of Service Excellence Program. Sa listahan kan DOTR kan 2023, nasa 5.5 million ang inbound tourist. Masalangkaw ng 15% kumpara sa 4.8 million na target ngayong taon. Mientras tantong sa edot na 4 na bulan kan 2024, nasa 2 million ang tourist arrivals sa Pilipinas. Kumpiyansa si Presidente Marcos, dagos nang maarangkada ang turismo sa Pilipinas, kaya dapat idagos ang koordinasyon kang gobyerno sa mga pribadong sektor. Dahil man maninigaran na nakula ang kontribusyon kang turismo sa revenue generation, job creation, asin pagpapasenso sa ekonomiya kan nasyon. Network News. Oras na ngunyan mga tugang, alas 6:02 din pag-aaga.
Sa ikalawang parte ka mga bareta sa Kakampi Network News at yan sa sabay pagkabalik ang tabianan po ang mga report mga bareta magalin na sa mga kakamping radyo mga baretang halis sa Rinconada sa bayan DWEB FM Kamsur mga baretang magalit sa partido sa bayan 99.3 KM Kakampi Partido asin mga pighandang bareta kan BBS FM 91.9 sa Naga City. Digdi lang yan sa mga baretang amay na naantabayanan sarabay sa mga kakamping radyo ngunyan pong Biyerkules, Mayo 15 taon 2024. Mabalik ako at yan. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kamsur. Yan diba si Benny Dicena sa mga bareta, Benny? DWEBFF. Kakampi mo Network News. Mabalus yun sa detalyos kan mga barata. Halilig sa DWB Kamsuran. Radyong kaibigan mo na kakampi mo pa. Nakatalaan na magsikat ngunyan daw ang Inter-Barangay Sports Fest 2024 sa Banwaan na Bato. Katakod kasi ng nagdadangadan ng kapistahan ka nasabi ng Banwaan. Asin ang nasasabi ng Inter-Barangay Sports Fest 2024 ang mangyayari sa expresses na Governor Luigi Villafuerte, isiriman kan Team 1 Bato sa lidrato ni Vice Mayor Vic Sapnayo Ramos na kung saan katuwang maninda, sinda Congressman Mix Villafuerte, asin Congressman Brian Yamsuan, asin ang Liga ng mga Barangay sa nasabi ng Banwaan sa lidrato ni Enric Dangkalan, isiriman ang Pambayang Federasyon ng mga Sanggunang Kabataan. Ang mga aktibidades, partikularmente nagagigibuhon sa Inter-Barangay Sports Fest 2024, iyon kawat na basketball, volleyball, badminton, sepak takraw, asin ang table tennis. At yan alas 4 ng pagkahapon, maapon man ang opening parade sa may Fish Landing sa Barangay Santiago, Bato, Camarines Sur, asin ang nasabi ng karawat, gigibon sa MRB Gymnasium sa Barangay Santa Cruz, Bato, Camarines Sur, alas 5 nin pagkahapon at yan. DWEBFF. Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Sa iba pang detalles kan mga bareta sa lado lokal, naging maray si ginibong pagbindisyon, partikularmente kan Lunes kan bagong legislative building kan Sanggunang Bayan kan Banwaan na Buhi na pinangintunan mismo ni Mayor Ari Lacoste, man Vice Mayor Geoffrey Balagot kay banan ang mga members kan Sanggunang Bayan asin na ang sendang sekretariat. Inini pinahayag kasudma ni Vice Mayor Balagot sa ginibong follow-up kan DWB Kamsur. Sigun sa Vice Alcalde Dakula ang sayang pasasalamat, partikularmente kay dating Congresswoman Teacher Josal Fortuno Siringman ang dating kongresista kan Rinconada, Sal Fortuno Sr. Ninhulitaan mga ini ang nag-asikaso kan fundo para sa pagpatugdog kan bago nindang edifisyo kan konseho. Sigun kay Balagot ang siring, itinaw sa senda ni dating Congresswoman Teacher Josal sa sayang enot na termino bilang Vice Alcalde kan Banwaan na Buhi. Okay naman po, actually una-una sa lahat gusto ko magpasalamat kay Congresswoman Josal Fortuna. Siyempre, former Congresswoman Josal Fortuna and former Congressman Sal Fortuno dahil na sa legislative building na ibinigay nila nung panahon nung ako'y Vice Mayor. First term. Parte kan mga naging payag ni Balago. Tinawang dun pa kanina nasabi ng edifisyo para sana sa mga magiging trabaho asin pag-okupar kan mga members kan Sanggunang Bayan urog na sa pagkondusir kan sa indan mga sesyon. Paliwanag ni Balagot si dating Sanggunang Bayan entero ng okuparan ngunyan kan Office of the Municipal Mayor sa rasonan alkalde, partikular si Mayor Ray Lacoste, perming dakulaan bisita sa sayang opisina kay bana ang mga naghaga din tabang ayuda sa lokal na gobyerno na lugod ang dating okupadong espasyo kan Office of the Mayor sa ditna para sa siring na mga katuyuhan. DWEBFF. Radyo Rinconada. Kakampi mo Network News. Yan namin yun ang mga barata. Halidig sa DWB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Dicena. Good morning. Magali sa Rinconada, dumang kita sa partido, aram niya itong mga baretang yatod kan KM Kakampi Partido. Para naman si Rene Aurelio sa partido. Yes, go ahead, Dads. O yung mga tinuripon na balita gikan digdi sa KM Partido, nagapapadagot sa kung yan ang ginigibong PhilHealth Caravan sa Banwaan kan Kamuan Kamarisor at konsain nag-aakomodar sundanin mga kliyente na buot na mag-aparistro, mag-renew kan membership, mag-update kan mga informasyon sa membership record, asin siring man aplikasyon para sa mga nawarang ID.
susog sa informasyon ini itataong libre ka na PhilHealth na kabalis sa indigent family sa sinabit ng banwaan. Ang mga schedule ang mga minasunod kana nakalis na Mayo 13 nagkaygon nga Corsical, May 14 ang PhilHealth Caravan gilibo sa barangay Kabakungan, Covered Court, asin mga pagtaraid na barangay, partikular na ang barangay Pandan, asin barangay Kulungkugong. May 15 asin na 16 sa Karamuan Sports Complex, asin na pagtaraid ng mga barangay. Mayo 17 igibon man sa Tabgon Covered Court, asin na pagtaraid man na barangay. Ang mga requisitos sa fill up form, valid ID, barangay agency kung indigent, birth certificate kung single, asin na marriage certificate, asin sa lado ka na senior citizen, kaipo ang senior citizen's ID, ana LGU Karamuan, nag-imitar, asin kaya pinag-iing kami ang mga taga-Banamaan Karamuan, aprobitsaran, ang serbisyo ka na PhilHealth, sharing man pinasalamatan ka na LGU Karamuan ng PhilHealth, asin ang gabos na naging parte ka na Karaban. Sa iba pang detalles kan barita sa lado lokal, naging matayon po ang ginibong tree planting activity kanakalis na Mayo 11, taon na presente, kung saan nakisumaro ang 83rd Infantry Matikas Battalion sa pagtatamnin na kakahoyan, naaabutan sa 200 na pinasukan na Nara seedlings, kariban mga reservists ka na 502nd CDC, PIPA RCDG Rescom Philippine Army, kapulisan kan San Jose Municipal Police Station, asin mga barangay officials kan barangay Telegrafo San Jose Camarines Sur sa pagkakan na pagkakasaro asin pagkatarabangan sa pagkatanon mga kahoy bako sa kapalibutan na pangatamanan kundi nagkataumanin na magkakanikong proteksyon ang mga kahoy kontra sa mga kalamidad na pwede mag-abot ang pagkatanom ng mga kahoy saro sa mga pagi tanganing mapunahan o kay mamantener asin man mapausbong ang sarong matsagan ng kapalibutan na piling pakinabangan kan mga masunod pang henerasyon. Sa ultimo niya itong detalyas kan barita sa lado lokal, nagapabot nintulos na tabang pinansyal, asin man groceries, lidrato kan o kaya manamento kan 83rd Infantry Matikas Battalion sa nabayang na pamilya ni Esperidio na Solmera Armia. Nasarong member ka na New People's Army na binawan invite sa nangyaring enkwentro sa pag-ultanan kan 83rd Battalion, asin kan grupo kan o teroristang grupo sa barangay Pagsangaan, presentasyon ng Camarines Sur, kanakalis na Mayo 5, taon na presente. Sa pagkikipagkodra kan 83rd Battalion sa lokal na gobyerno kan presentasyon na pinapamayang ka na alkaldesa, Alice Adlinya, nagpaabot ng burial assistance na Municipal Social Welfare Development, kana presentasyon at sinatabang financial man, ali man sa sanggo ang bayan. Sa ibang kan pangyayari, lubos na nagpasalamat ang nabayan pamilya ni Armea sa suportang itinaos sa indakang gobyerno. Mientras tanto, nagpabot manin na pangapudan si Honorable John Lloyd Corbalan, barangay Kapitangkan Barangay Pagsangaan sa iyang mga kabayan na balik na loob na sa gobyerno ni Rita Dapol na itatong benepisyo ang gobyerno sa Sainda. Ang 83rd Infantry Battalion, si Pamayuman ni Lieutenant Colonel Romero Digelo, ang commanding officer, as po sa mga abot ng pakidumamay sa nabayaan ng pamilya ka pinawin na buhay na member ka na New People's Army. Nangapo naman siya sa mga natatrapang member ka ng NPA na magsukon na para sa Sinda Matabangan na magkapagbagong buhay sa pakikan na Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Asin Sinda magkaigwa pa din na matrinong asin matrangkilong pamuhay tanganing dahil sinda maarog sa sinapit o kaya sa arogan ng Yariki Espedrion Armea. Yan ang mga balita kampinyon na gikandigdi sa KM Kakampi Partido sa ngaran ni Kakamping Rene Aurelisa. Ako man si Dadsa Prado, kakampi mo sa partido. Kakampi Network News. Salamat sa inyong Dads Prado, hari dyan sa Kakampi Partido. Oras ko dyan matugang alas 6:18. Isunod na na, uyira mga baretaman, tinipon kan BBS FM Naga City, kay para naman si Junel Cuba. BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Sa satuloy mga barata sa lado lokal, single ticketing system i-implementar na sa Laogan Siyudad Kinaga.
ada single ticketing system STS, ada matabang sa Land Transportation Office LTO, Public Safety Office PSO, asin mada sa Naga City Police Office NCPO na mas mapadali ang pagdeterminar kana mga violasyon na nakomiter kana mga motorista digdi sa laog kana Syudad Canaga sa paagi kan pinagapod na STS kung nakakomiter ninda pagbalga ang sarong motorista ang sa iyang ticket and makukuha. Ini anda madiretso sa database kana PSO asin ini manda ang magiging basihan kana LTO sa pagdeterminar kung ipapasairarom sa seminar ang sarong driver kung siya marehistro liwat kan sa iyang lisensya. Siring manda ini ang sinda magiging basihan kung tatauanin na 10 taon na validity ang sa iyang kukuanon na lisensya gikan sa LTO. Sangunyan, pighahalat na lang ang Memorandum of Agreement umuha antis na i-implementar ang sinambit ng kasuguan. Iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal ang pinalidad sa mga atletang envolto sa rambulan sa Palarong Bicol. Pega adalan pangunyan kan Departamento kan Edukasyon da Bicol. Iyan basado sa pahayag ni DepEd Regional Director Gilbert Sadsad sa pakikipag-ulay kan BBS News sa Kasudma. Pega alat paninda na surat na komento gikan man sa delegasyon kan Syudad Canaga asin kan Masbati na envolto sa sinambit ng insidente nin kareribukanda durante kan giribong championship game sa kawat na football sa Palarong Bicol duban sa probinsya kan Albay. San surat na pigalat kan DepEd Bicol parte subuot kan pinagaapod na due process tanganing madangog an maka o mag-ibong nalado antis na magdesisyon pinalidad sa mapapatunayan na nagkasala sa sinambit ng insidente. Pignigaran mad ni Direktor Gilbert Sadsad na igwa ng pinalidad na pigpatong sa mga emboltong mga atleta kada Syudad Canaga asin na Masbati urog na ang nagluwas na pwedeng dain at tugutan na makapagkawat ang atletang embolto sa nasambit ng rambulan sa Palarong Bicol sa kawat na football. Iba pang detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Kaso kan skin disease sa Camarines Sur nagdadakol. Buyit Paderes sa detalye. Yan, iba man na barita sa headline. Saro sa mga pigahagan pa sa gudgunyan kan mga parao masapili ang magkaigwa ng libreng makabagong makinerya sa pag-uma. Sigun kay Ernesto San Felipe, presidente kan Santo Niño Pili Vegetable Growers Association, asin labi na sa 30 anyos na parao madakulang tabang ang pagkakaigwa ng mga makabagong makinerya urog na sa endang saradit na parao mahuli sa apera sa mas may hidali. Ninda ang pag-ani sa mga pananom, mas nagpadadakol ang produksyon. Sinabi pa na dakula ang kaibahan sa pag-uuma kang panahon na Mayo pang mga makabagong makinerya kumpara ngunyan. Sa ngunyan, ang sa diring na ipundar na Ernesto, nasarong makinerya ang sa endang pigagamit, idagdag pa ang init kang panahon, kung kaya nalulugi sindahuli sa kakaliit na ani. Kung kaya ito, nasa 10,000 pesos ang sa endang na hababang kita oral daw, ngunyan, nasa 3,000 pesos na sana. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, BGMP Bicol igwa na ang bagong Regional Director, Daryl Banyas sa detalye. Sinibayan na ang Regional Director kan Bureau of Jail Management and Penology sa Bicol matapos magkaigwan ng simpleng programa sa turnover ceremony sa bagong liderato kan Sarong Aldao. Si dating BJMP Regional Director Chief Superintendent Joel Superficial ang formal na pigsalidahan sa pwesto ni Jail Senior Superintendent Elena Rocamora. Ang bagong direktor nangapudan sa mga personahes digdi sa Kabikulan na asikasuhon ang mga pangaipukan gabos na persons deprived of liberty o PDLs digdi sa riyon. Nagpromesa man ini na makikipagtabangan sa iba pang mga law enforcement agency asin sa mga ahensya de gobyerno para sa mas maray nindang serbisyo.
Matapos na magtukaw bilang bagong regional director, tulos na nagpasyar para magtaunin kortesiya si Rocamora sa opisina ni PRO5 Regional Director, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, and BGMP saro sa nagpartisipar kasuudma sa ginibong First Regional Drug Summit na ginibo duman sa syudad ni Legazpi sa probinsya nin Albay. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Farmers Festival sa kakadiwa ng Pangulo sabay nabubukasan gunya na aldaw kan Departamento kan Agrikultura Bicol o kaisminda sa detalye. Sabay nabubukasan na kan Department of Agriculture ang programa ngunyan daw ang Farmers Festival siringman ang kadiwa ng Pangulo. Alas 8 ni na pagkaga iyo ang banal na Santa Misa nagigibuhon mismo sa laog ka na nasambitan ng ahensya. Mga bandang alas pagkatapos ka nasambitan ng programa alas 8 alas 9 din pagkaga, pwede nang magbakala sa kadiwa ng Pangulo. Alas 10 din na pagkaga, iyoan na festival court kadiwa na formal na pupukasan sa loob mismo ka na compound kan Department of Agriculture. Alas 10:45, iyoan RFFA distribution ka nagigibon mismo sa DE compound. Mga bandang alas 11 ng pagkagayo ang Regional Technology Festival nagigibuhon sa ground kana nasambitan ng opisina. Mga bandang alas 6 ng pagkahapon iyo ang baraylihan sa loob mismo kan covered court kana sambitan ng compound. Mantang ana publiko inimbitaran kan Department of Agriculture na pwedeng maglaog sana sa compound kan DA ning hulita bararato ang mga barakalo na mismong kikan sa mga parauman na iyo ang ma-display kan mga produkto sa nasambitan ng lugar. Kabali naman dyan ang pinaka-festival na i-display kan mga parauma gabos sa mga agricultural product na pinaka naman ang pipilion na igwani na nakatalaan na mga papremyo. Para sa Kakampi Network News, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. PBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, si Konsyal Badong del Castillo asin Konsyal Joe Perez, iyo ang duwang konsyal sa laog kan konsiyo kan Siyudad Canaga, anda padagos na nagtutulod na bakong balido asin dai pagtutubudan ang magiging investigasyon da kan sanggunian da sa mga aligasyon da na pigaatubang kan gobyerno lokal kan Siyudad Canaga sa liderato ni Nelson Ligasyon bilang alkalde kan Siyudad Canaga. Sa madaling sabi, habo nindang magkondukta ning investigasyon an konseyo asin anda kuwa lang daa subuot an maimbestigar kani. Alaga da bako sa naman lang subuot da pundo kan gobyerno an igwanin aligasyon sabi kan na konsyal na representante kan mga jóvenes sa laog kan sangguniang panlunsod. Bako gabos na aligasyon da masasakop kan investigasyon na gigibon kan Commission on Audit kuwa. Sarong alimbawa dadigdiya sabi kan na representante kan na mga jóvenes sa laog kan konsiyo iyo subuot an aligasyon da mapadapit man sa STL waiting payula da inaman inisakop kan Commission on Audit o kuwa ninhuli tabako manining sakop kan pundo kan lokal na gobyerno kan na Siyudad Canaga o kan national government. Alagad pwede ning imbestigaran kan konsiyo kung si Isay ang nagre-resibinin mga payula sa weteng digdi sa laog kan Siyudad Canaga an aligasyon sa pagkakaigwan ni na empleyado kan City Hall na yaon na sa media na nasa luwas kan na City Hall liwat day inisakop kan kuwa asin pwede ning imbestigaran kan sanggunian da panglunsod. Dagdag pa ka nasambit na nga opisyal da iman sinda pugol igdi kun mayo sindang pansadiring interes ninhuli tagigibon sa naman lang an investigasyon tanganing magkaigwasabot ning kasimbagan sa mga aligasyon sa surat na pinagpaluwas kanda BC Presidente na si Attorney Lene Robredo. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakita sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal.
si Alkalde Nelson Ligacion asin man si Abogado Janda Bungata pigsa nga tananing kaso sa ombudsman kan duwang kontratista. Kan Mayo 10 naresibi na subuot kan ombudsman ang kasong pigsa nga ki Alkalde Nelson Ligacion asin man ki Abogado Jan Bungat Manugudman sa 50 taon na kontrata kan LGU Naga asin man kan LCC para man sa 5,700 square meter na daga dyan sa parte kan CBD2. Nangyari ini kan panahon ni dating Alkalde Jan Bungat asin kan BC Alkalde pa lang kan Syudad Canaga si Nelson Ligacion na mayor ng Unyanda. Susog sa saangat na reklamo sa 50 taon na kontrata kan lokal na gobyerno kan Syudad Canaga asin man kan LCC 18 bulan na nakalibre sa renta ang LCC asin daipasunod kana LCC ana subuot urulay ta nagpapadagos ini kana konstruksyon na dawa lampas na ini sa sainda subuot na napag-urulayan siring man sa nasambit na nga reklamo na nakasangat sa ombudsman ang pagkakalugi subot sa kontratang ini kung sain igwanin 210,000 pesos na ang bulanan na arkila kan LCC sa dagang nasambit kumpara sa arkila subot sa terminal kan Naga na pinag-arkila kadtukan IPM Corporation sa laog kan na 5 taon o minabot nin 13.5 milyones pesos subot ang nakulikta kada taon sa uring parting ipiga sa ngat na kaso pighagad man sa ombudsman na nasa ngatan nin preventive suspension si Alkalde Nelson Ligacion ninhuli kan subot pangharas sa testigos asin tawan asin pandadaya subot kan mga dokumentong protektado kan na City Hall. Ninhuli ta digdi naresibi pa sana kan ombudsman ang sinambit ng kaso ipapasairaron pa ini sa nasabing investigasyon. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi Mo Network News. Jonel Cuba, basta barata, sigurado. BBS, basta barata, sigurado. Thank you, Network News. Kakampi Network News. Thank you, Junel. Mga pakiribali dyan sa BBS FM sa side ng mga bareta. Oras ko niyan, alas 6:30 na po ni pag-aaga. At yan, babalik tulos kami para sa mga ultimong bareta. Bareta sa lado lokal, bareta sa luwas ka Pilipinas, asin baretang sports. Digdi lang yan. Kakampi Network News. Network News. BBS sa Bicol durante kan ginibong First Regional Drug Summit na kasugma. Sa report kan Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, sagud kasugma 3,024 gikan sa 3,471 barangay sa enterong Kabikulan ang deklarado ng cleared sa illegal na droga. Alagad mangyari subot ang totalmenteng paglinig sa illegal na droga sa enterong Kabikulan. Uliman kang aktibong partisipasyon ka mga lokal na gobyerno. Dayo ang nagluluwas na frontline tanganing maabot ang drug-cleared communities. Patinaman ang suporta gikan sa mga stakeholders. Sinabi ni Jubay na sa laog din 2 taon kung masusunod ang mga programa sa kampanya kontra sa illegal na droga, maabot ang totalmenteng paglinig sa gabos na lugar hali sa illegal na droga. Kabali ang probinsya kang Catanduanes asin Sorsogon ang madali na maabot ang drug-cleared status kung saan sinasabing 4 na sa mga barangay digdi ang day pasangunyan na nalilinig kontra illegal na droga. Mientras tanto mga tugang, bubukasan na sa maabot na Mayo 17 ang pag-ako nin aplikasyon para sa bagong driver's license kang LTO Extension Office dyan sa Banuan kada Pili, Camarines Sur. Gigibon ang pagbubukas patanaman ribbon cutting kan LTO Pili Licensing Service kung saan bakulang renewal kan mga
pagpaparehistro ng bihikulo an itatawang serbisyo kan silambit ng opisina kundi pati naman pag-ako kan mga bagong new license non-professional. Pagpapadagdag ng driver's license code, driver's license change classification, pati naman renewal ka mga driver's license na may 2 taon ng paso o expired. Inot naman ipinahayag ni Eric Torrecampo na mamayukan LTO Extension Office dyan sa Manuang Campili, Camarines Sur. Dakulang bagay ang pagbukas ka sa opisina para sa mga nag-apply ng lisensya. Ang aning mabawasan ang ibang opisina kang LTO sa Camarines Sur na dinudumog kan mga nag-apply as nagre-renew kan sa indang driver's license. Matandaan ang pili LTO Extension Office sa nangunyan sa nanginutan na dalaganan kan mga nagpaparistro o naggirinyo ng ristro kan sa ilang bihikulo huli kan marikas na transaksyon. Mientras tanto, sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungkol yan sa lado lokal pa Mangkinaray, nagparwas na kan sa minsay si Regional Director Gilbert Sadsad kan Department of Education para man sa matarapos nguya na school year 2023-2024. Sa sayang minsay nga ipinaabot sa mga magraduar. Ikinakaugma niya, nasaro naman henerasyon kan pusog asin determinadong mga graduado na may bastanting kumbiyansa, bilog na bot na preparadong pagtason ang panibagong biyahe asin maging kapakipakinabang na manuwaan ka nasyon sa pagupon kang bagong henerasyon parating ginumdumon ang mga pagtatong importansya, determinasyon asin pagmamalasakit. Sinabi pa ni Sadsad sa mga matapos na estudyante na sa pagbagtas nin panibagong dalagan kang buhay pagkatapos kang mga importanteng aldaw na ini, naganaom siya na magiyahan ng kaaraman, pagkanood asin eksperyensya, kaibanan ang sa indang pinaghalian ng mga eskwelahan pasiring sa futuro na pano nin mga posibilidad, triumpo asin realisasyon kan sa indang mga pangitulugan. Magserbiman giya ang panibagong pagbagtas na nining yaman kan mga kultura na sa indang nanudan sa mga eskwelahan. Kaya sa mga hubinis na Pilipino, sinabi ni Sadsad sa batch 2024, preparadong magampang sa anuman na angat, isog, may pusong pano nin paglaom asin parating mamaskog. Bareta sa luwas kang Pilipinas ngunyan. Sa satuyang bareta sa luwas kang Pilipinas, gadan ang 8 persona matapos ang banggaan ng sarong bus asin pick-up truck sa Florida. Aras mga parauma ang dunad kan bus pasiring sa Cannon Farms sa Dunilyon kang ini buminangga sa kasabatan na pick-up truck. Huli sa kusog kang pagkabangga, nagbalik na din kung sain igwang 8 iba pa ang nagsapo ni matindim pagkairido sa lawas. Naggurusin naman ng investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring aksidente duman sa Florida. Naghakot si Jason Tatum ng 33 puntos para giyahan ang Boston Celtics sa silang kapanganahan sa score na 109-102 kontra Cavaliers sa Game 4 asin na sungkiton ang 3-1 liderato sa silang Eastern Conference Semi-Final Series. Nagkontribirman si Jaylen Brown ng 27 markers para sa Boston na pwedeng sipaon ang Cleveland sa Game 5 sa silang home court palaog sa Conference Finals. Mientras tanto, pwedeng gamitin bangkang NBA career scoring leader ang opsyon sa sayang kontrata sa Los Angeles Lakers para magbalyo nin ibang team. Yan ang mga tugang mga bareta sa sunod tabiaran sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Unyang pong aldaw na Biyerkules, Mayo 15, taon 2024. Araw ng dati mga bareta sa Dulang Tabayanan Live sa 99.9 WEB FM Kamsur sa Rinconada sa tuwing na kaibanan duman si Benny Decena.
Natabayanan magita sa 99.3 KM Kakampi Partido. Ang sa tuyang sulamente na kaibanan duman si Dads Prado. Asin sa pangarang ka mga pagiliban niya to sa BBS FM 91.9. Sa tuyo na katubang sa paghatuli mga bareta si Dad Junel Cuba o kay Smenda Boyet Paderes padrama si Daryl Banyas. Kaibanan kuman sa lado teknikal si Iban Bulawan, di po sa studio kan Kakampi Kamsur. Asin sa pangaran ng iba niya mga pagiliban sa luwas si Mike Garcia, sin Mike Gravito. Ako po si Jun Bernas. Mabalos ka sa inyong pagantabay. Mainito na ang aldaw, kaya ingat-ingat duman sa mga baro luwas. Grabe naman ang arasa, sagod sa atya na paghahapon. Mabalos, good morning. Sagod sa masunod, ilipuang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. PBS. PBS. PBS.